mo na kakasuhan ka ni Leviste? Nasa opisina na. Maaga ako sa Okay. opisina kasi supposed to be may briefing yan. So, nag-guest muna ako sa RMN 8:30 AM. So, papasok ko lang ako sa opisina, na-meet ko si Tuesday, new. Papasok kami. Kasi membro ng MPCC Tuesday new. Sabi niya, may issue, attorney, Yusek, merong ikakansa sa'yo. Si Congressman Leviste. So, unaware ako kung ano. Ang sabi pa niya, dahil yata tinawag ko na Leviste Files. Ha? Anong libelous dun? So, yun na yung naisip ko. And then, tinanong sa akin, nung ni Rod Marcelino, nakakasuhan ako, di pa rin ako aware kung anong issue eh. Until na lumabas na news, siguro mga 9:45, nandun na sila sa Batangas. Opo. At siguro may mga kasama siya, mga bubuwit. Diba? Meron, nakita ko, may mga taga-video pa nga eh. Na nagpo-push sa kanya, di ba? Na nag-a-advise sa kanya ng ganito. 110 million, parang, ano to, wow, Enrique Razon? Pareho? Pareho? 110 din? Ano ba nasira doon? Di ba? So, wait lang. So, sorry, pulling ko na yan agad. Yung sinabi mo, ang sinabi mo is nagbenta siya Hindi, okay, ganito yan. Ang unang na-content ko yan because of Ombudsman Remulla. Yun, ako din, ganun din. So, susunod na pala ako. Kasi, so, issue siya eh. Kasi, diba? opo, si Ombudsman ang gano'n eh. Kasi kapag yung mga gano'n, Atty. Claire, is pagka narinig ko kay Ombudsman Remulla, yun sa mga ganyan, is ibinablog ko agad. Ibinablog ko. And dahil alam mo na yung source is isang malaking tao, ombudsman, di ba, na nagsasalita ng gano'n. Kaya, hindi ko iniisip na, hindi ako makakasuhan dito. Hindi ko iniisip na makakasuhan ako dito kasi ako yung naglabas or whatever. Sa kanya eh. Sa kanya, and sabi kasi ni Ombudsman at that time, ipapaimbestigahan niya. So, kasi daw parang, di ba, parang, mas mainit nga yung salita ni Ombudsman dun eh, parang, hindi ka ba nakakahiya? Parang something to that effect eh, nakakahiya, pinilit mo, ninegosyo mo. So, nung ang bata-bata mo pa. Ang bata-bata mo pa. Parang, kung hindi ako nagkakamali, prangkisa, ninenegosyo mo, senador ka, nanay mo. Oo, yun, di ba? Parang hindi ka ba nahihiya? Parang may ganung word eh. May parang ganung word. Tapos, ito pa, nakita ko lang siya nung ni-news siya ng GMA. Opo. Ni-news pa siya ng GMA. So, ang kinover ko, hindi lang si Ombudsman, kundi yung news ng GMA. Nandun din sa vlog ko eh. Yun ba siya yung ini-interview? Hindi. Hindi pa nila in-interview si Congressman Leviste. Ni-news lang ng GMA News yung binanggit ni Ombudsman Remulla doon sa kanyang program sa executive session. So, tinake up ko siya. Siyempre, ano ba to? Siyempre, pinag-usapan na, ngayon, in-explain ko, oo nga, national franchise, hindi to pwedeng i-transfer, hindi siya pwedeng ibenta nang walang congressional approval. So, that's legitimate na usapan at ini-explain mo sa viewers mo. Opo. Di ba? Ngayon, tinanong siya. Di ba? Yun eh. And, nung nag-explain ang Meralco the following day, Meralco Jen, tinake up ko rin yun, Mark. Maliwanag ang binenta daw ay yung walang prangkisa. Since natanong ulit dito si Ombudsman, sabi niya wala tayong teknikalan. Basta ang problema dyan, ang issue dyan, kung nag-flip. Diba? Kung may word siyang ginamit eh. Yun, flip po. Yun mismo. Baga, na spin-off. That's the word, spin-off. Kung na-spin-off. So, diba, kailangan mo itong i-explain sa mga tao. Hindi para manira. Hindi para targetin ka. Kasi kung ako tatarget sa'yo, kahit walang news, tatargetin kita. Opo, yan. Diba? And the problem is, everyday, nasa news ka.
So, pwedeng everyday nako-content ka kasi i-explain ng mga vloggers, tayo dito, yung mga Op nagpo-podcast, i-explain kung ano nangyayari. correct, Bakit opo. bawal? Bakit kailangan bawal ibenta yung may franchise? So, kumbaga, mukhang ako, sabi nga nila tina-target ko daw, hindi, it's the other way around. Ako yung tinarget dito dahil mismo sa isang program sa DCBB, sinabi ni Weng Salvacion, pero kay ombudsman po ito ang source. Kasi Galing alam po, nila opo. kasi yung GMA, yun yung news nila eh. Sabi niya, ay hindi ko naman ginagalang po natin, nirerespeto natin si ombudsman at kaibigan siya ng aking Ang nanay ina. ko. Mhm. So, anong nangyari? Ako lang yung kakasuhan niya. So, Although ma hindi mali sa'kin galing yung hindi ako yung source. opo, ang maliwanag kasi, tumalon, eh. Kumbaga kung talagang Hmm, ang focus mo o ang pakay mo is kasuhan yung linisin ang naninira pangalan mo. sa'yo o linisin yung Mm, pangalan mo, Remulla. Kay Ombudsman Boyeng mm, Remulla, doon yun lang galing, eh. Pero hindi, hmm. tumalon. Tumalon. Hindi, Eh, sa'kin paano naman din siyempre, of course, wala naman din siyang puwedeng ikaso kay, kay Ombudsman Boyeng Rimulya because he was just expressing, no, no, what he knows, kaya iimbestigahan. opo, Yun, eh, yun yung kulatilya. So, wala kang magagawa dun kahit anong sabihin ni Ombudsman Boying diyan at ito ay subject of investigation. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya diyan hindi man conclusive. So, kung may nasabi siya diyan, it's for you to explain. Even sa hmm, media, bakit? Eh, kung na-bring up yung issue at meron ka naman talagang kumpanya at iimbestigahan din ni Ombudsman Rimulya, siguro bago imbestigahan, explain mo na sa tao ano nangyari dito. Pero hindi niya agad in-explain yun. Ang nangyari, nauna pa nag-explain yung Meralco. And opo, after mag-explain ang Meralco, tinake up ko rin siya, kinontent ko rin siya. Sabi ko, ito maliwanag, ang binenta niya, walang prangkisa. But the following day ulit, o a day after pa, in-interview naman siya ni Pinky Webb. At 'yan, inamin niya, yung may solar divest para sa bayan, na may prangkisa, sabi niya, hindi na divest, siya yung may-ari. mhm, At nag-divest siya. opo, napanood ko yun. So, it means, dinivest mo, di wala na rin sa'yo. Ang tanong, issue na naman to. Ang tanong, dinivest mo, controlling ka eh. 100% ang ano mo dun halos eh. Kasi yung dalawa mong kasama, 1-1 lang eh. Ikaw the rest eh. Alam ba ng Kongreso? Kasi nag-transfer ka ng controlling shares eh. Opo, oo, Di ba? Nag-transfer ka ng controlling shares. So, ang tanong ngayon ulit, ayan, maiimbestigahan na naman ni Ombudsman Rimulya,